Ay, Ate Harleen. Umalis po eh. Umalis? Saan siya nagpunta? Hindi ko po alam eh. Halika, tuloy ka. Baby? Hindi ba may klase ka pa? I think I better go now. Tawagan na lang ako, honey. Sino siya? Harleen, let me explain. Kaibigan ko lang yan. Anong akala mo sa akin, tanga? Manloloko mo ko ng ganun-ganun lang? Hayop ka? Manloloko ka? Pinagkatiwalaan pa naman kita, kaya pala ayaw mo akong papuntahin dito? Harleen. Siya nga pala. Nagpunta ako dito para ibigay sa'yo to. Sana magustuhan mo. Harleen. Bagamat mabait ang non-showbiz girlfriend ni Romnick noong mga panahong iyon, tila maila pa rin ang kaligayahan sa kanya. Sa kanyang puso, merong pa rin kulang. Naging nobyo naman ni Harleen ang isang kaklase niya sa UP na si Mark. Subalit, hindi magiging madali ang relasyong ito para kay Harleen. Harleen? Mark, sandali. Mark, iniiwasan mo ba ako? Bakit hindi mo sinasagot yung mga tawag ko sa'yo? Busy lang ako. Tungkol dun sa nangyari nung isang araw, yung nakita ko, Mark, wala na yun. Pinapatawad na kita. Harleen, I'm sorry about that. Hindi na mauulit. Pangako sa'yo yan. Mark, meron akong kailangan sabihin sa'yo. Mabuti lang sa akin mo tumarinig kaysa sa malaman mo pa sa iba. Mark, buntis ako. Kakaanak na tayo. Bakit hindi ka makapagsalita? Harleen, may kailangan ka rin malaman eh. Yung babaeng nakita mo na isang araw, si Jasmine. Buntis din eh. Ano? Pero wala namang kailangan magbago eh. Pananagutan ko yung anak ko. Huwag kang mag-alala. Paano siya? Hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. Anak ko rin ang dinadala niya. Sana maintindihan mo. Sana maintindihan mo rin yung sitwasyon natin. Dad, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Anak, wala siyang kwentang lalaki. Kalimutan mo na siya. Hindi ko siya pwedeng kalimutan, Dad. Dahil siya ang ama na magiging anak ko.